Hello guys, for today's video, isi-share ko lang yung karanasan natin kanina habang tayo ay tumatakbo sa highway, no? Na dagli ang nagpatayo ng ating balahibo, no? Kaninang umaga pa yon, pero halos hindi ako makaget over, kumbaga. Kasi pero bago ang lahat, shout out muna sa lahat-lahat at sa mga subscriber natin at sa mga silent viewers at sa mga mapapadalaw dyan at kung nais nyong mag-subscribe, subscribe na. Yun nga po, kaninang umaga habang tayo ay nasa highway, no? Tumatakbo tayo ng nasa fast lane kasi. So alam nyo naman dito, hindi kasi sila sanay sa sa paggamit ng signal, no? Left, right, ganun. Hindi sila sanay sa ganun. Basta na lang gusto nilang pumasok. Kahit medyo alanganin, papasok yun. Talagang ganun ang ginagawa nila. So kaninang umaga kasi, nasa fast lane. Tapos, although nakita ko na siya medyo malayo-layo pa, ay parang gusto na talaga niyang pumasok. So since nasa fast lane tayo, siyempre, pakiramdaman natin yung nasa likod natin. Nasa fast lane. So, kung magpipreno ka para makadaan siya, ang magiging problema naman yung nasa likod, di ba? Kasi siyempre, iniisip niya kasi continuous ang takbuhan . So ang nangyari, hindi ko siya napagbigyan. Gawa nga ng alanganin ako na pagka magminor ako, baka naman yung likod ko ay baka, alam mo naman, dikit sila rito . Halos minsan hindi umabot ng metro ang distansya, no, ng nasa likuran natin. So kailangan maintain mong speed mo or mas bibilisan mo pa. Or kahit sabihin natin ng ilang metro ang distansya nun, pagka pumreno ka doon o magminor ka, medyo maalanganin din yung nasa likod. So sa madaling salita, hindi ko siya napagbigyan. At medyo siguro dahil dala na rin ng adrenaline na nasa nasa highway, tapos medyo may nakakainis na pangyayari, napatingin tayo sa kanya, no? Napalingon ako sa kanya, hindi ko siya makita, gawa nga ng tinted ang kanyang sasakyan. So ganoon na nga, dumiretso ako, pero ang nangyari, nakalusot siya dun sa likuran ko. Kumbaga, nadiskartihan niyang makalusot o masingitan yung nasa likuran ko. So nasa likod na niya ako, nasa likod na siya. Nasa likod ko na siya, kumbaga. Tumatakbo tayo. Tapos medyo bumagal kasi gawa nga ng nasa tulay yun . Dadaan sa tulay. So medyo nagminor ng nasa harapan. So since na nagminor ang nasa harapan, nagminor din ako at pumreno. Ang sa tingin ko doon, akala niya siguro check brake ako, o baka iniisip niya piniprenohan ko siya, which is kung alam niya lang na may sasakyan sa harapan. So ang nangyari ngayon, lalo niya akong tinutukan sa likod. Malapit na as in maliit lang distansya. Sabay busina siya ng busina. So hindi rin naman ako makakalis sa lane na yon. Gawa nga ng ang next lane, medyo na rin, alam mo yung dikit-dikit na rin mga sasakyan. So ang nangyayari ngayon, nakahanap ako ng chance na makaalis nga, gawa nga ng talagang busina siya ng busina. So ang ginawa ko, lumipat ako sa isang lane, next lane, no? Second to the fast lane, parang ganyan. So lumipat akong ganun, may plano palang kulokoy. So nung makalipat ako, since na mag-straight ako, siya naman ay magra-right pala siya sa curb, no? Mag-exit siya, which is supposed to be, hindi siya dadaan dun sa fast lane, gawa nga na mag-exit siya, dapat dun siya sa right lane na siya dapat. So ang ginawa niya, binigla niya akong pinrenohan ngayon. Kamunti ka na. As in talagang pumreno ako ng medyo medium hard. Medium hard,
which is medyo umalog nga tayong ganun dahil kung hindi ko siya piprenohin, aabutin talaga. So ayun, dumiretso sa pakanan siya, kumanan siya, pero ilang beses na niya akong pinrenohan, which is awa ng Diyos ay hindi naman tayo napahamak at pinagpapasalamat natin yan, ano. Ngayon, kaya ako lang naman isinyer ito dahil gusto kong makapagbigay ng aral do sa ating mga kababayan, mapasaan ka man sa mundo, kung saang lugar ka, sa Pilipinas o kung saan ng bansa, ay ang masasabi ko lang dyan ay dapat maging kalmado talaga tayo. Kasi apektado ang ating sarili. Alam mo yung hindi ka mapakali. It's either magagalit ka or may dahil sa galit na yun ay maaaring may mangyayari, di ba? So ang gusto nating iparating dito ay dapat maging kalmado tayo sa kalye. Hayaan na lang natin siguro na kung may ganong sitwasyon, kung may pagkakataon na maibigay natin yung lane sa kanila, ibigay na lang natin. Iwas sa disgrasya at iwas sa kung ano man mangyayari, no? Kasi hindi natin alam. It's either since nasa bansa tayo nila, so lalabas pa rin na alam mo yun, di ba? Kahit mali nila minsan nababaliktad talaga yan. So kalmado na lang siguro, pagbigyan na lang natin lagi, no? Hayaan na lang natin, which is lagi na rin natin ginagawa yan na pag may gustong mag-change lane, pagbigyan natin. Pero syempre depende sa sitwasyon, kasi baka mamaya sa pagbigay mo ng lane mo ay meron namang ibang maaabala. Kasi ang laging advice ng mga, lalo ng mga katutubo rito, ano, na pagka ang isang sasakyan na sa likod mo ay pinupus ka or pinipersa kang umalis sa lane mo, hanggat maaari wag kang aalis kung hindi pa clear, no? Yung right or left, ganyan. Wag kang aalis kasi delikado. Dahil pagka umalis ka diyan at yung lilipatan mo ay maalanganin, ay malaking problema. So ganun na nga po, advice lang natin talaga sa pagmamaneho o pag nasa kalye tayo ay maging mahinahon at maging kalmado. Kahit sabihin na natin na mali nila, ay para maiwasan na lamang ang hindi ka nais-nais na mga pangyayari, ay pagbigyan na lang natin. At syempre palagi nating magdasal bago umalis o kahit habang nagmamaneho tayo, para sa kaligtasan natin. Yan lamang po, be calm always habang nasa kalsada ka, nagmamaneho ka, para maiwasan ang mga hindi ka nais-nais. Ayan po, maraming salamat po sa lahat sa inyong patuloy na suporta sa akin at pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.